magpapasko na talaga at natanggap nyo na hubang inyong pinapangarap at inaasam-asam na Christmas bonus. Well, ang marami po sa atin ay malamang ho, diretso pambili ka agad ng mga gadgets at appliances, yung matatanggap po nating bonus, di po ba? Kaya ho, bago tayo maging masyadong excited, alamin po muna natin kung anong gagawin sakaling sirain o sirain pala ang mabibili nating appliance, no, o appliances. Ano nga ba ang proteksyon nating mga consumer sa mga madaling masirang kagamitan? Yan naman ang ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby! Magandang umaga din sa'yo. At syempre, damang-dama na natin ang Pasko. You look fabulous in white. One day out of 365 siguro yan. Oo nga. Ano nga ba yung mga iba't ibang klase ng warranty? Meron ba? Na iba't ibang klase yan? Meron sa ilalim ng batas natin, katulad ng Civil Code of the Philippines at saka Consumer Act, dyan mo yan makikita. Actually, dalawang klaseng warranty ang kinikilala sa Pilipinas. Yung isa, yung tinatawag na implied warranty. Okay. At yung pangalawa, isang express warranty. Implied warranty, walang kontrata yan, kaya nga implied. Implied, yes. At sa ilalim ng batas, sa bawat pagbenta ng mga produkto, merong kasamang implied warranty na sa parte ng vendor o ng seller, ginagarantahan niya yung general quality of fitness ng produkto na binibenta niya sa buyer, di ba? Okay. So, kumbaga may expectation yung buyer na pag bumili siya halimbawa ng refrigerator, lalamig to, di ba? Yes, of Bumili siya course. ng heater, iinit ito. Pag bumili siya ng relo, it will tell the correct time, di ba? So, yan yung karapatan ng seller na kahit na walang kontrata, di ba? Merong implied warranty ang seller. Kasi nga, dapat yung consumer panatag ang loob niya na pag bibili siya, maayos yung bibili niya. Tama. Diba? Kasi ang iniisip na matas, kung alam niya na may problema yung appliance na yon, hindi niya bibilin. Yes. Or kung may defect, hindi niya babayaran ng buo. So madalas, meron din naman yung tinatawag na express warranty. Okay. Sa isang sense, yan yung kunyari, pag bumili ka ng relo, yung implied warranty, it will work as a watch, di ba? Yes. Kung minsan naman sasabihin na waterproof or resistant, water resistant, ganyan-ganyan. Or kung refrigerator, marami pang mga iba-iba't klaseng mga or kunwari, bumili ka ng cellphone, di ba? Yes. Na may camera or may 3G, whatever. Hindi ako high-tech di ba? So usually, yung express warranty, it comes with also na parang isang kontrata. Yun yung mga between the kasabay buyer na. and the seller. So kung meron pong express warranty na kasabay yung binibili ninyo, dapat tingnan nyo na malinaw yung nakasaad ng mga sumusunod. Halimbawa, anong gagawin ng manufacturer o ng seller kung may defect or malfunction ng produkto? Yes. Pangalawa, ano naman ang dapat gawin ng buyer? Anong karapatan niya sa ilalim ng warranty certificate na yon? Tatlo, checkin nyo po ng maigi, ano ba yung duration or time limit ng warranty, di ba? Yes. 3 months, 6 months, parts, service, etc., etc. And of course, kompletong pangalan at address ng warrantor, yung manufacturer yung nagbebenta, para alam nyo kung sino ba talaga ultimately ang hahabulin ninyo. At ikalima, yung taong may karapatan under the warranty, usually po kasi yung second-hand na produkto, di ba? Or yung second, third owner ka na ng produkto na yon, baka hindi na covered ng warranty. Correct. Oo. At yung warranty, kung minsan, binibigay lang yan dun sa first buyer nung produkto na nakapirma nung binenta sa kanya So pag sa second store. hand, usually, hindi na. Usually, wala na. Kasi nga marami ng problema, especially if it's a gadget or an appliance, di ba? So, kung gusto niyo naman mag-claim po, kailangan pong siguraduhin, hawak niyo ang official receipt at yung warranty card para wala ding problema. Ano ang gagawin just in case, attorney, na meron nagkaroon ng breach, kumbaga dun sa kontrata nitong express warranty? Walang general rule dyan, okay? Kasi maraming ang pasikot-sikot yung batas natin, kay express, kay implied. Ang general rule dyan, dapat ay maghari ang consumer. Although kailangan nga natin tingnan kung ano yung nakasaad sa kontrata, kung meron man. Pero kung talagang defective po ang produkto, ang bottom line po niyan, para mas madaling tandaan, yung tatlong basic R's of a consumer, di ba? You either replace, you have a right to replace, to have it repaired, or to get a refund. Yes. Okay? So sa personal na opinion ko, ang pinakamagaling nga dyan, okay, although maraming ang karapatan sa ilalim ng batas natin, unang-una, pinakamagaling, bumalik kayo dun sa tindahan na binila ninyo, which is also a good reason kung bakit dapat siguro sa mga established stores tayo magpunta, o yung mga may pangalan na, o yung mga authorized distributors. Diba? Tama. Kasi madalas, mas madaling makipag-usap sa kanila kasi
meron na silang established practices kung anong gagawin. At kuminsan very generous sila. As opposed to, kunwari, yung sa Tiangge, na kuminsan nga hindi man lang nag-i-issue ng resibo, O yun na of nga course. pala, paano yung pag ganon? Sabi kasi ng DTI, di ba, usually pwede naman daw talaga na ibalik ang kahit anong Naibalik. produkto. Pero usually kasi ang proof of purchase, kung saan ka babalik at kung sino ka may karapatan na mag-enforce ng iyong mga karapatan Oo. as a consumer, usually ang best evidence yung resibo. Resibo, So oo. usually, pag nagpunta ka naman sa Tiangge, wala namang Baka pwedeng lumipat lang siya ng stall, hindi mo na alam. Totoo yan. Kasi usually, umiikot-ikot naman talaga sila, Oo, di ba? oo, oo. So, meron naman tayong mga karapatan, di ba, na sabi nga natin, magpunta kayo dun sa established store, pero kahit na express, implied warranty, pag express nga, tingnan niyo yung certificate, di ba? Yes. Kung implied warranty naman, wag po naman kayo masyadong, kasi sa batas kasi natin, sabi, pwede kayong bumalik. Yes. Pero wag naman po kayong masyadong magtatagal, 'di ba? Oo Kasi nga hindi naman. naman lahat ng bagay pwede mong i-enforce yung karapatan nyo. Dapat in a timely manner. Yes. So usually mga 6 months siguro dapat nakapag-complain ka na para hindi naman mawala ang karapatan ninyo para sa 3 hours as a consumer to have it replaced, to have it refunded or to have it repaired. Alright, so follow up na lang kung medyo matagal yung... Oo, at kung meron kayong problema, meron daw hotline ng DTI. Yes. And I think the number is 7513330. Yan, tatandaan ko yan at meron akong ibabalik. Nako, mamaya chismis mo sa akin yan. Yes. Kaya mga kapuso, sa pagbili niyo po ng mga appliances this Christmas season, tandaan ang inyong mga karapatan bilang consumer, ha? Maraming salamat again, Attorney Gabby. Maraming salamat din at happy shopping. Siyempre, umiinit at tumitindi ang shopping at tumitindi ang traffic. Pero ang importante, makabili tayo ng magandang produkto na gumagana. Of course. ha? Sayang naman Tandaan ang nyo. pera, sayang ang bonus. Tandaan ang mga tips ni Attorney.